konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, December 13, 2025. At syempre, welcome ho sa inyong Saturday morning habit, ang Usaping Legal. At 12 days to go na lamang ho ay Pasko na. Kayo ho ba ay handa na ngayong Pasko? At 12 araw na nga lang ho. Nakabili na ho ba kayo ng mga pangregalo ho dun sa mga inaanak ho ninyo, sa inyong mga anak? At syempre ho, nakatanggap na ho ba kayo ng 13th month pay? Mahalaga ho yan kasi lahat ho ng empleyado, regardless ho ng status, basta ho kayo ay nakaisang buwan sa inyong employer, ay dapat ho kayo ay makatanggap ho ng prorated na 13th month pay. Pag-uusapan ho natin yan sa ibang araw pa nga ho, no? At ang deadline ho niyan ay on or before December 24. So dapat ho matanggap ninyo yung 13th month pay nyo ho bago ho December 24. Bago ang Noche Buena. Kaya ako dun sa mga employer na hindi pa ho nakapagbigay ng 13th month pay, ay ayan ho, kailangan ibigay nyo ho yan sa inyong mga empleyado. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at ibang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento or action sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment na inyong katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, naghain ng kasong plunder sa ombudsman ang ilang civil society leaders laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay sa di umanong maanumalyang paggasta ng kanyang higit na 600 milyong confidential funds noong 2022 at 2023. Kasama sa kinasuhan ng 14 pang opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education o DepEd kung saan dati siyang kalihim. Sa isang pahayag, tinawag naman ni VP Sara na isang fishing expedition ang pagsampa ng kaso laban sa kanya. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, December 13, 2025, ano ang reaksyon mo sa paghahain ng kasong plunder at iba pa laban kay Vice President Sara Duterte? Eto, ulitin lamang ho natin Ano ang reaksyon mo sa paghahain ng kasong plunder at iba pa laban kay Vice President Sara Duterte? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas.
Para pag-usapan ng usapin yan, makakausap natin ang senior lecturer ng UP College of Law na si Attorney Amando Virgil Ligutan. Good morning, Attorney Ligutan. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Attorney Ligutan. Yes, Danny, could you hear me? Yes. Hello? Yes, Attorney, good morning. Yes, Danny, good morning. Opo. Isa po kayo sa mga naghain no, nung impeachment complaint nung nakaraang taon no, laban kay Vice President Sara Duterte. Ano ho yung reaction ninyo sa pagsampa ng kasong plunder naman ngayon laban ho sa kanya? Okay, so ako yung lawyer main counsel ng third set of complainants. No? Dani, hindi siya nakaka-surprise. Hindi siya surprising in the sense na kung makikita mo yung gist ng complaint, parang ano to parang ito yung version, plunder criminal cases version ng impeachment complaint na final ng House of Representatives in February, this year, February. Yung amount is 612,500,000 pesos. Parang nagme-mirror yan sa total amount ng allegations against the Vice President. So, hindi siya surprising. Danny. Attorney Ligutan, ito sa pagkakaalam nyo ho, no, ano ho yung mga pagkakahalintulad sa mga alegasyon sa inyong impeachment complaint dun, sa plunder case ho ngayon? We understand it's all about the confidential funds. Meron ho bang mga similarities dito sa complaint nyo ho dati dito sa plunder case ho ngayon? Yes, Danny, I'm almost certain no, na yung mga factual background, yung mga pangyayari, pareho yan. Pareho yan sa impeachment complaint na final ng House of Representatives, yung sinasabing fourth impeachment complaint. Yung pagkakaiba lang, Danny, yun siguro yung how to frame it. Kasi nga, yung sa impeachment kasi, yung ano doon, yung yung framework is to couch yung factual allegations leading to the charge na dapat i-impeach tsaka i-remove yung sitting vice president. Pero yung final na kaso kahapon, yung trust, yung framework will be plunder, di ba? So ginawang yung criminal case version yan ng impeachment complaint. Na sinasabi na yung gist kasi ng plunder, di ba? Series of acts leading to accumulation of more than 50 million pesos. So ano yun, yung pagkakaiba lang, yung end product. This time, Danny, criminal cases yung final. Pero yung gist, yung factual scenario, I'm 100% sure na pareho yan sa impeachment complaints na file against this Vice President, Danny. And not to mention nga ho, ngayon kasama na yung mga ibang opisyal, no? 14 other officials ho ng Office of the Vice President and ng Department of Education. Ito, sir, no, ano ho yung magiging implikasyon ho ninyo? Kasi I understand, marami ho nagsasabi na may mga magpa-file ho talaga ng impeachment complaints no, this February, dun sa after ng deadline ng Supreme Court. Ano ho yung magiging implikasyon ng kasong ito sa Ombudsman sa posibleng paghahain ho ng impeachment complaint laban kay VP Sara naman ho sa susunod na taon? Okay, that's a good legal issue, no? Ano ba 'yun? Pwede bang magpatuloy yung criminal case na may if may na-file na impeachment complaint? Dani, I have to admit, no, ito gray area, di ba? Why is this gray area? Kasi nga sa ligang batas, yung president, yung may immunity from suit, di ba? So kung yung presidente yung na-impeach or in the process of being impeached, yan, hindi pwedeng mag-file ng mga criminal cases. Pero ito, no, this is the first time na yung vice president, yung na-impeach na nga last year, di ba? Pero ito yung vice president na pwedeng ma-impeach ulit, no? This coming February 2025. So that's a gray area, no? So magpapatuloy ba yung ombudsman with its investigation, knowing na may pending impeachment complaint na naka-file sa
sa House of Representatives if and when that happens. Ako, I could just imagine, no, magpa-file na naman yan ng TRO sa Supreme Court, Danny. That's a gray area, but for me, no, hindi siya dapat hindrance yung impeachment complaint na yung sa pagpapatuloy ng mga criminal investigations with the ombudsman. Why? Kasi nga yung end products kasi ng impeachment is removal from office saka perpetual disqualification. Pero on one hand naman sa ombudsman naman ano yun pagkakakulong for the crimes committed. So hindi sila like mutually exclusive. Yun yung take ko, no? Yung criminal prosecution with the ombudsman and on the other hand, yung impeachment complaint. Kasi nga, gray area, president lang yung immunity from suit, Danny. So, my take is, pwede. They can go simultaneously. Ombudsman doing his thing and yung impeachment complaint and proceedings happening in the House. For me, pwede lang. Dali. And you mentioned nga ho talagang gray area yung immunity from suit kasi presidente lamang ho, 'di ba? Yung nakalagay ho sa ating konstitusyon na may immunity from suit during his term nga ho, no. Attorney, follow up lang ho, no. Maghahain po ba yung inyong mga kliyente ho ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara sa susunod na taon sa inyong pagkakaalam ho? Okay, so Danny, we cannot telegraph our punches, no? I hope you understand. Pero definitely, 110% may magfa-file ng impeachment complaint before the House of Representatives come February 5, 2026, Danny. I am 110% sure of that. Alright, sir, we understand ho. Ito ho, no, kung sakaling magtuloy-tuloy yung kaso ho, at eventually mahatulang guilty ho si VP Sara, ito kasong plunder ho, ito pandarambong ho, di ba? Ano ho yung magiging implikasyon nito sa kanyang posibleng pagtakbo sa 2028? We understand at this time she is still the front runner, no? Doon sa pagiging presidente ho sa 2028. Ano ho yung magiging implikasyon ho nito? Yeah. Danny, siya yung front runner in a crowded field, no? Crowded field, parang umabot ata ng 33%. Pero historically, no, yung support ng Duterte brand, mas mataas pa diyan eh. Mas mataas pa sa 33%. Yun. So she is the front runner kasi nga madami yung names na nakukonsider, no? So yung tanong kasi pag what if it's a one-on-one scenario, would that 33% around that would that hold? Would that deliver the votes for her to become the next president, no? So ano yung implication for me? Mai-embolden pa rin yung base nila. Nako, makagalit yung base nila, re-energize yung base nila, so to speak. Pero that's around at least as of now, no, 33%. Pero yung tanong, no, yung tanong sa taong bayan, no, nung wala sa tinatawag natin na DDS multiverse, would you vote for a candidate to become president na humaharap sa mga plunder cases yung kandidatong yan? So that's the bigger question, no? Huwag na siguro yung DDS multiverse kasi parang ang hirap ang hirap nilang i-convince eh. Parang it's cast in stone na yung support nila. Pero yung remaining like 60 to 70%, no? Would you vote for a president na ang daming controversies, ang daming mga tanong as to her competency, as to her temperament, as to her integrity, honesty when it comes to funds entrusted to her by the government? So yun yung tanong, no? So yung implication for me, hindi siya makakatulong. Hindi siya makakatulong na magdagdag sa votes niya. Yung mga plunder cases at saka yung impeachment proceedings na I am 110% will push through in February 2026 rather than. Pero sir, legally speaking, no, magiging hindrance ho ba to? Balakid ho ba ito dun sa Okay. pagtakbo ho niya? No, hindi naman. Kasi nga parang the only way na yung isang tao hindi na pwede mag-file ng certificate of candidacy is yun pag sinabing ano na siya, perpetually disqualified from holding office and then yun. So yung tanong nga,
Sandigan Bayan level is not enough, di ba? Sabi dapat Supreme Court, ano pa yan. Pero at this point, I don't think na may desisyon yung isang hukuman that could perpetually disqualify her yung elections in 2028, knowing na hindi naman ganun kabilis yung mga legal proceedings here in the Philippines, no? Pero probability pag may isang hukuman na mabilis, on time, yung mga hearings at saka mahatulan yung Vice President ng perpetual disqualification. And then for me, no, it could be an argument na hindi na siya pwedeng tumakbo in 2028. So yung legal implication, yung pag-file pa lang, wala pa. Hindi pa yan makakapigil sa Vice President to file, to launch her candidacy. Pero pag natulan na siya, guilty ng mga crimes, saka may kaakibat na accessory penalty, na perpetual disqualification, yan. So hindi na siya pwedeng tumakbo na. Ayan, malinaw ho yan na talagang kailangan hintayin pa kung hanggang aabot pa ng Supreme Court yung talagang perpetual disqualification niya from holding office. Eto sir, panghuli na lamang ho, no? Naglabas ho ng pahayag si VP Sara at sinabing magiging fishing expedition lamang daw ho yung investigasyon na gagawin ng Ombudsman, at ito'y ginawa daw ho para pagtakpan lang yung corruption sa flood control projects. Ano ho yung reaction niyo ho dito? Tawag dyan, Danny, what about TISM? Yun. So, allegation 612.5, pero sasabihin niya, saka yung supporters niya, what about yung mga members ng Congress, yung mga senador, yung mga DPWH contractors na aabot ng billions and billions? Yung sagot ko dyan, hindi naman yan mutual exclusive eh. Yung paghahanap ng hustisya, yung pag-exact ng accountability, dapat mangyari yan whenever, whatever, whoever. Hindi depensa yung dapat hulihin nyo muna yung mas malaki yung ninakaw, no? Pag nanakaw ng isang kusing is a crime. Dapat panagutin lahat. Hindi yan depensa na may mas malaking nakuha yung iba. Hindi yan depensa, Danny. No? Tsaka fishing expedition. Danny, I would like to point out, yung affidavit, yung sinasabing affidavit ni Ramil Madriaga, for me, no? Ito yung missing link di ba? Ito yung missing link kasi nga yung ebidensya ng mga impeachment complainants was withdraw yung 125 million December 2022, no? Tsaka sabi daw binigay sa isang security officer ng OVP DepEd, si Colonel Lachica, no? Pero apparently, parang si Madriaga yung nagbibigay ng detalye. What happened after that? Tsaka saan dinala? Tsaka kanino binigay yung pera? No? Hindi to fishing expedition. No? Mas pinalakas yung impeachment complaint ni Ramil, yung affidavit ni Ramil Madriaga. Ito na yung tinatawag natin dati na missing link. So, no need for fishing expedition po, Madam Vice President. No? Nasa kamay na po ng mga complainants, nasa kamay na po ng ombudsman, no? Yung mga bagay na dapat marinig, makita, mabasa ng ombudsman to charge you for plunder, graft, and corruption. No need for fishing expedition. The fish has been caught, Attorney Danny. Alright, ang maganda ho yung sinabi ho ninyo. And abangan ho natin ito sa mga susunod na araw at hanggang sa next year kung talaga may maghahain ho na impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Ligutan. Danny, maraming salamat. Good morning. Si Attorney Amando Virgil Ligutan, Senior Lecturer ng UP College of Law. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapa social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark at ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulong Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin ni numan ng walang pahintulot o di kaya gumamit ng kahalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga taga-subaybay ng ating programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kaukulang kaparusahan kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sinuman na gumagamit ng kahalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. At syempre, wag na ho nating patagalin pa, dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At ayan ho, syempre kung masyado ho mahaba yung concern ninyo, pwede rin ho namin kayong tawagan. No? So sabihan nyo lamang ho kung gusto nyo hong tawagan ho kayo ng ating programa, tapos mag-on air ho kayo, no? Para ho sabihin nyo talagang concern ho ninyo kung masyado ho mahaba para ho doon sa text. So ayan ho, madami hong paraan para ho makapagtanong sa ating programa. Eto, happy viewing lang muna ho sa mga nanonood sa ating Facebook live stream. Happy viewing to Jassy Tan, Snooki Madrona Revilla, at syempre nandito na rin ho si Nick Danyes, Virgie Arellano, Leo Dihamco, Amado Bernados, Merlin Rapis Laguna. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre napapanood ho tayo sa Facebook. Hanapin nyo lamang ho ang Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre ang Facebook page din ho natin, Attorney Danny Galang. Maaari din ho kayong mag-comment ng inyong mga katanungan ho dyan o yung komento nyo ho sa ating issue of the week ngayon sa Usaping Legal. At syempre babasahin ho natin yan sa programa ho natin ng live. Kaya ayan ho, magkomento na ho kayo dyan. Eto, first question natin, wag na lamang ho nating banggitin yung pangalan, medyo sensitive ho kasi yung topic, no? Attorney, pwede po bang makahingi ng advice tungkol sa asawa ko na nakirelasyon sa iba at sumama na kasama po yung isa kong anak na 15 years old? So, ayan ho. Ang nag-message ho sa atin ay lalaki, no? So asawang babae ho niya yung kanyang gustong idemanda. Yun nga ho, ano ho yung magiging advice nga ho natin. So meron ho tayong tinatawag na kasong adultery. So ito yun sa ilalim ho ng ating revised penal code. Yung adultery ho, ito yung pangangaliwa, no? Ay ito ho ay kaso laban doon sa asawang babae. Ayan ho, ano ho yung mga elemento nung krimen ho na yun, no? Adultery. So una ho nga elemento ho niyan ay yung asawa niyo hong babae ay nakipagtalik o nagkaroon ng sexual intercourse sa ibang lalaki na syempre hindi ho niya asawa. So ikalawa naman ho niyan ay pangalawa naman ho, syempre dapat ho ay kasal nga ho, no? Kasal ho siya sa inyo. So ibig sabihin ho, hindi ho pwedeng mag-live-in partner lamang ho kayo para makasuhan ng adultery. Kailangan kasal ho kayo, legally married ho kayo. At ay katlo naman ho, alam ho nung lalaki na yun nga, katalik ho niya na siya ay kasal na, no? O may asawa na ho. So ayan ho, bakit ho kailangan yun? Kasi ho yung lalaki ho, yung tinatawag nating kabit nga ho, no?
ng inyong asawa ay isasama niyo ho siya sa kaso. So hindi ho pwedeng hindi siya kasama sa kaso. So ang kaso ho niyan ay adultery sa ilalim ng ating revised penal code. So yan, dito ho sinabi ho niya na sumama na doon sa ibang lalaki ay syempre ho, no, hindi naman ho kailangan ng direct evidence para ho sabihin na talaga nakipagtalik yung asawa ho ninyo, etc. Ay pwede na ho yung circumstantial evidence, no? Ayan ho ay titingnan din ho ng korte. At yun nga, syempre kung sumama na nga ho talaga doon sa lalaki ay talagang naging yun ho yung bago niyang kinakasama, bago niyang asawa, ay syempre maaari na rin ho nating ma-infer, no, na talaga namang nagtatalik na ho din sila kasi sila naman ho ay yung bago na ho magkasama, mag-live-in na nga ho. At dito nga ho sa kasong ito, nakakalungkot, ay sinama ho din yung 15 years old nilang anak. So, ayan ho, iba pa ho ang magiging kaso naman niya doon sa ating mga family court, etc. Pero yun sa kasong adultery, maaari niyo ho siyang sampa ng kasong adultery, yung inyong asawa at yung kabit nga ho, no, na kung saan kanino ho siya sumama. So, kapag napatunayan ho yan, yung kasong adultery, ay maaari ho makulong ang inyong asawa at yung kanyang kabit mula 2 taon hanggang 6 na taon. So medyo mabigat-bigat ho yung kaso hong iyan, lalo na ho kapag napatunayan, kasi hanggang 6 na taon ho na pagkakakulong, 6 years ho na pagkakakulong ang maaari hong danasin ho, no, ng inyong asawa at ng kanyang kabit. So yan ho, tingnan nyo lamang ho, no, yung mga ebidensya, ipunin nyo ho yung mga ebidensya at maaari na ho kayong maghain, no, ng kasong adultery. Kung wala ho kayong kakayahan na kumuha ng abogado, maaari ho kayong magpatulong sa ating mga Public Attorney's Office o PAO. Ayan ho, nakakalat ho yan sa buong bansa. At syempre sa ating mga Integrated Bar of the Philippines, IBP chapter, ito ho yung asosasyon ng mga abogado. At pro bono ho yan, libre din ho yan na natutulong sa inyo ang IBP para makapaghain ho kayo ng kasong adultery o kung ano pa mong kasong bagay nga ho doon sa mga circumstances ng inyong nangyari ho sa inyo. At syempre doon naman ho sa ating mga kababaihan ay wag naman ho kayong mag-alala kasi meron naman hong counterpart na kaso din ho yan na concubinage naman ho, no, para dito sa mga lalaki. So sa inyong asawang lalaki, concubinage, medyo mas mataas lamang ho yung level nga ho, no, kailangan ebidensya. Kasi kung sa adultery, yung babae kailangan lamang nakipagtalik, no, doon sa ibang lalaki na hindi niya asawa. Sa concubinage ho kasi kailangan ibinahay mo yung kabit na babae mo, no, yung ibinahay mo o di kaya naman ay kayo ay namuhay under scandalous circumstances. So mahalaga ho yun, hindi lamang basta-basta kayo ay nagkaroon ng sexual intercourse, no, sa ibang babae, yung inyong asawang lalaki, ay kailangan ho siya ay binahay nyo ho, ay siya ay binahay ng inyong asawang lalaki at sila ay namuhay under scandalous circumstances. Ibig sabihin ho, alam ho ng buong bayan na talagang sila ay nangangaliwa, sila ay nangangabit. Ayan ho, yan ho ay titingnan ho ng korte. Kaya ayan ho. And syempre ho, mas mababa lamang ho yung maaring maging kaparusahan, no? Kasi kung sa adultery ho kanina, hanggang 6 na taong pagkakakulong, 6 years, no? Dito naman ho sa concubinage, hanggang 4 na taon. Yun na ho yung maximum 4 years. So ayan ho, bakit ho ganun? Yung revised penal code ho kasi natin, ito ho ay 1935 pa ho. So wala pa ho ang amendments doon sa ating revised penal code. Although ang dami na hong proposed revisions ho dyan na. Pero dito sa kasong adultery at concubinage, 1935 pa ho ito. So nung panahon ho na iyon ay iba pa ho ang trato sa mga kababaihan, maaaring hindi pa ho pantay, no, kagaya sa mga lalaki. Ayan ho, kaya mas mataas ho yung parusa doon sa adultery kaysa doon sa concubinage. Pero tingnan ho natin kung magbabago ang batas. Pero ayun nga ho, ito ho yung batas natin sa kasalukuyan. Kung ang asawa nyo ho ay nangabit, sumama sa ibang lalaki o sumama sa ibang babae, ay ayan ho, meron naman ho kayong rekurso sa ilalim ng batas. Ito nga ho, adultery para sa asawang babae at sa kanyang kabit, at yung concubinage naman ho para sa asawang lalaki. Ayan ho, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan at syempre ho, may magkomento ho kayo ng ating opinion, ng inyong mga opinion sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, December 13,
2025, ano ang reaction mo sa paghahain ng kasong plunder at iba pa laban kay Vice President Sara Duterte? Ayan ho, mag-text na ang inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, happy viewing ho sa lahat ng mga nanonood sa ating live stream. Shout out ho kay Abdul Hakim. Ayan, watching from Quezon City. Ayan, nalapit lang ho Quezon City. And of course, happy viewing din ho, no? Nandito na rin ho si Merlin Rapis Laguna, Amado Bernados, Derek Muño, Jasper Estabilio, ayan ho, Leo Dihamco, Lakay Arnel Costales, Virgie Arellano, Evelyn Obias Mogar at Nick Danyes. And happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre tuloy-tuloy pa rin ho yung inyong mga katanungan. Ito question naman coming from anonymous din ho, no? Attorney, paano po pag sumobra po sa 1 million pesos? Ayan ho, yung sinisingil ho na utang. So yan ho, alam ho kasi natin, di ba, kapag ho yung utang na sinisingil ho ninyo ay hindi naman ho lalampas sa 1 milyong piso, hindi ho kasama ho dyan yung mga interest, no? At iba pa hong cost ng pagkakautang ay ifa-file nyo ho yan sa ating mga small claims court. So yan ho, yung small claims court nga ho, if less than 1 million tapos hindi ho kasama yung mga interest. At syempre ho, no, yung gagamitin ho dyan ay yung rules of procedure on small claims cases na syempre ay tinakda din ho ng ating Korte Suprema. So ayan ho, mas madali ho kasi yung mga small claims court kasi ho dito una-una hindi nyo na ho kailangan ng abogado. Pangalawa ho, templated lamang ho, no, yung mga gagamitin nyo hong mga forms, no. Hindi nyo na ho kailangan ng mga pleadings. Yung mga pleadings, so ito ho yung mga naglalaman ng argumento na usually ginagawa ho ng mga abogado. So ayan ho, hindi nyo na ho kailangan ng mga mahabang pleadings kasi ho templated na lamang ho yung mga forms, no. So halimbawa ho, yung inyong statement of claim na kung saan doon ho kayo naniningil, kung magkano yung sinisingil ho ninyo, etc. Kung sino yung taong nagkakautang ho sa inyo, ano ho yung nature ng pagkakautang, at syempre ng mga ebidensya nga ho. At doon naman ho sa kabilang partido, yung verified response ho na tinatawag ho natin. Diyan naman ho kayo sasagot. At syempre, informal lamang ho yung mga hearing sa mga small claims court. At kayo ho ay attempt ho muna, no, ng pag-mediate, magbate, magkompromiso. Ayan ho, at kung tumuloy ho sa hearing, ito ay informal hearing lamang at mas madali ho nilalabas ng judge, no, yung kanyang desisyon dito sa inyong small claim na tinatawag. So paano ho kapag 1 milyon na ho pataas, no? Kapag 1 milyon na ho pataas hanggang hindi ho higit ng 2 milyong piso, and ho doon ho pa rin doon sa mga MTC, no? Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court, etc. So kanina ho, yung mga small claims court, yun din naman ho sila, no? Kaya lang ho kasi sila ay designated as small claims court. Pero ito, mga MTC, METC, ayan ho, Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court, etc. Ayan ho, yung mga first level courts ho, tinatawag ho natin, ay syempre, tatanggapin ho inyong mga complaint naman ho. Collection case or complaint for sum of money. Yan na ho yung magiging titulo ng inyong complaint, no? Kung 1 million hanggang hindi higit sa 2 million pesos. So ayan ho, syempre ang rules na ho dyan ay yung ating rules of court na ho, no, etc. At kapag humigit na ho sa 2 million pesos ay ayan ho, dito na ho kayo magpa-file sa ating mga regional trial court or RTC.
So, ayan ho. At syempre, yung mga rules of court na nga ho, yung mag-govern ho dito sa inyong collection case or complaint for a sum of money. So, ayan ho. At yun nga ho, sana ho kung mas mabilis ho, no? Syempre dun sa ating mga small claims court kasi mas less complicated ho yung mga issues na tinatalakay ho dyan at syempre yung threshold nga ho mas mababa. Hindi ho higit dapat sa 1,000,000 piso. Pero kung humigit na nga ho, pwede ho sa ating mga METC, MTC at syempre ho sa RTC natin kung 2 million and above na ho yung sinisingil ho ninyo na pagkakautang nga ho sa inyo. At syempre magbasa lamang ho tayo ng ibang mga opinion ho sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, December 13, 2025. Ano ang reaksyon mo sa paghahain ng kasong plunder at iba pa laban kay Vice President Sara Duterte? Ayan ho, coming from a cellphone number ending in 8133, ayan ho, no? Happy viewing ho sa inyong lahat. Attorney CPU, ayan ho, no? Isa din ho sa ating mga suki dito sa ating programa, no? Hi, hello, and good morning, Dan. I've always believed that Sara D and her cohorts should be charged with plunder and the other concomitant cases related or connected therewith. Were the impeachment case not laid by her accomplices in both houses and the Supreme Court, she could have been successfully done away, impeached. Ayan ho, galing kay Attorney CPU from cellphone number 8133. At syempre ho, no, ayan ho, ang dami naman ho, syempre no, in favor or hindi in favor. Ayan ho, syempre ito, ibang usapin na ho ito kasi criminal case no for plunder ang inihain dito sa ombudsman. At syempre si ombudsman mag-iimbestiga ho kung may probable cause, etc. At pwedeng ipasa na ako sa Sandigan Bayan. Pero kanina nga ako sinasabi ni Attorney Ligutan, medyo nasa gray area nga ho ito, no, yung paghahain ho ito ng kasong kriminal nga ho, no, kasi kasong kriminal ho itong plunder. So hindi lang ho plunder yung inihain, no, plunder, graft, ayan ho, at syempre naghain din ho ng bribery, ayan ho, no, tapos culpable violation of the Constitution, etc. Betrayal of public trust. Ayan ho yung inihain kahapon, no, ng mga complainants. So, ayan ho, sabi nga ho ni Attorney Ligutan kanina, nasa gray area kasi ho yung presidente lamang ho yung merong immunity from suit na nasa ilalim ng ating konstitusyon. So, ang presidente ho natin during his tenure, no, ay hindi ho maaring hainan ng kaso, no? Kasi kung hahainan nyo ng kaso, syempre hindi na makakapagtrabaho yung presidente. Pero nga wala hong ganong provision dito sa ating konstitusyon para naman sa vice-presidente. Kaya ayan nasa gray area. Kaya maaari syempre, tingnan natin sa mga susunod na araw, paano naman ito sasagutin ng kampo ni Vice President Sara Duterte. So ang sinasabi ho niya ay yun nga sa kanyang pahayag ay isa daw ho itong fishing expedition at naglalayon lamang na pagtakpan yung mga flood control project na corruption ho, no, sa flood control projects ng ating pamahalaan. So ayan ho yung kanyang side naman na inilabas ho kaninang umaga lamang, no. Yan ho yung mensahe ho ni Vice President Sara Duterte. At ayun, at syempre ang dami naman ho talagang kritiko na nagsasabi nga ho na ang dami hong bilyones ang usapan pero wala pa rin nakukulong ay siya daw ay 612 million. Pero tama din ho yung sinabi Attorney Ligutan kanina na wala naman ho sa amount at syempre dapat ho kung meron hong allegations, no, meron hong allegations na merong pagnanakaw ng pondo ng bayan, paglustay, etc. Dapat naman ho lahat ho yan ay imbestigahan regardless naman ho ng political color, no. At we owe it to our constitution at sa ating bansa nga ho, no, na syempre ho panagutin yung mga opisyal na talaga namang hong nagkasala. At ayun nga ho. And I think sabi nga din ho ni Vice President Sara Duterte, no, she is just waiting for the proper forum. So I think ito na ho yung tamang forum, nasa ombudsman na ho yung kaso. Ay syempre papasagutin ho
siya dyan. Tingnan ho natin yung magiging kasagutan ho niya dito sa mga kasong ito. Kasi syempre matindi ho itong kasong plunder na talagang ibinabato ho sa kanya. And yung amount niya ho is 612.5 million pesos. So dati kasi 125 million lamang ho, 'di ba? So ngayon 612.5 million isinama na ho yung confidential funds ng Department of Education noong 2022 at 2023. So tingnan ho natin sa mga susunod na araw, syempre papasagutin ho siya ng ombudsman, parte ho yan ng due process. Ano ho yung magiging kasagutan? Kung paano nga ba ho nagastos no yung confidential funds nga ho na 612.5 million pesos. So ayan ho. At syempre ho, hindi naman ho ito yung sinasabi nga natin para pagtakpan lamang yung flood control projects, no. Nakatutok pa din tayo, no, bilang lahat ho tayo dapat nakatutok pa din dito sa mga nangyayaring katiwalian, no, doon sa flood control projects ho na ating pamahalaan. At hanggang ngayon nga ho wala pa rin ho nakukulong na malaking isda nga ho, no. At syempre yung pinakamalaki ho dyan ay si former Representative Zaldico, no, na siya hong tinuturong mastermind nga ho nito ng mga flood control projects, etc. Ay siya ho ay inisyuhan na ho ng red notice kahapon, no, ng NBI. Nag-issue na ho ang red notice ang NBI sa Interpol para tulungan na siya ay mapabalik dito sa Pilipinas. At syempre ho, nakanselan na rin ho yung kanyang passport. So ayan ho, tingnan ho natin sa mga susunod na araw kung talaga namang siya ay mapapabalik na sa Pilipinas at siya ho ay makukulong. At syempre si Sara Diskaya din, nakita ho natin na sumuko na rin ho sa NBI. At yun nga, kahit wala pa ho siyang warrant of arrest, ay posible na rin ho itong lumabas anytime, no? Nasa korte na rin ho yung kaso ho niya. So malversation naman ho yung ikinaso ho sa kanya at Graph dahil ho doon sa flood control project sa Davao Occidental ng kanyang kumpanya na Timothy Construction Corporation. So yun ho, tuloy-tuloy ho yan nangyayari, sabay-sabay ho yan nangyayari. At ayun ho, wag ho natin lagyan ho ng politika. Dapat lahat ho ng may mga alegasyon ng katiwalian ay maimbestigahan at tamang panagot kung talagang mapatunayan ho na talagang sila ho ay nagkasala ho dito sa atin, no, sa ating taong bayan. At syempre kahit ho tapos na ho ating programa, maaari ho kayong mag-comment pa din sa YouTube at sa Facebook ho sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, December 13, 2025. Ano ang reaksyon mo sa paghahain ng kasong plunder at iba pa laban kay Vice President Sara Duterte? Ayan ho, mag-comment ho kayo sa YouTube. Ilalabas ho natin yung video na yan. Attorney Danny Galang YouTube channel at syempre ho sa Facebook. Attorney Danny Galang Facebook page at Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff engineer Rolly Bumatayo at engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Syempre, 12 days na lang, Pasko na. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.